Puro na lang daw ako gala, sabi ni mama. Kaya ngayong araw, ako ulit yung magtitinda sa tindahan. Pagdating ko nga sa tindahan, meron na kagad bumibili. Buong araw din pala ako magtitinda dito. Kasi maya-maya, mamalengke si na mama. Kaya maaga rin niya ako ginising. Pero mamaya kapag alis nila, isasara ko din tong tindahan. Chot! Kakaligo ko lang pala bago ako pumunta sa tindahan. Pero parang gusto ko ulit maligo. Dito na din pala ako mag-aalmusal. Kasi pag sa loob pa ako kumain, ang daming bumibili. Pero kapag naman nandito ako sa tindahan, walang bumibili. Para nangaasar yung mga tao dito. Chot! Binilin din pala sa akin ni mama. Na-display ko rin yung mga natirang stock. Kumuha na muna pala ako ng karton na pwedeng i-display. Pinapa-display nga sa akin ni mama etong karton ng Mr. Chips. Bago daw nilang product. Kaya kailangan ko na daw i-display para mabenta na din kagad. Pag pa naman may bagong display dito, curious yung mga tao kung ano yung lasa. Kaya kagad din ako ubos. Mamaya kapag katapos ko mag-display, kuha din ako ng bagong product ng Mr. Chips. Kumuha na muna pala ako ng alambre para itusukin sa mga chichirya. Ito na rin kasing ginagamit namin pang display. Isa-isa ko lang din silang nilagay. Pero hindi ko lahat ilalagay. Magtitira pa rin ako dun sa karton para meron pa natira. Para kapag may bumibili, dun muna kami kumukuha. Nasa 7 or 8 pesos lang siya per solo pack. Tapos mga 17 pesos naman yung mas malaki. Na alam ko, swak na to sa bulsa mo. At eto nga, may natira pa. Kaya kakainin ko na muna to habang wala pa si mama. Sobrang bango nga. Lalo na favorite ko pa naman yung sweet corn. Saktong-sakto to para sa akin. Lasa pala ng bagong labas na Mr. Chips. Malalasahan mo yung tamis ng sweet corn. At saktong alat din ng butter. Talagang may-enjoy mo tong kainin. Ako kasi sobrang na-enjoy ko. O sige na, magtitinda na muna ako habang inuubos ko tong Mr. Chips. Ayun lang. Bye-bye! Ngayong araw nga makukuha ko ng scholarship ko. Last year pa ako gumraduate. Pero ngayon lang na-release yung allowance namin sa scholarship. Bago nga ako pumunta sa dati naming school, pumunta na muna ako dito sa shop. Dito na ako magpiprint ng ibang requirements para hindi na rin ako magpapaprint mamaya. Yung dating school ID lang naman yung kailangan. Kaya heto lang din yung dadalhin ko mamaya. Marami pala ako yung scholarship nung nag-aaral ako. Pangatlo na yata tong scholar sa mga na-receive ko. Simula nang natapos ako. Kaya kapag may nagte-text galing sa scholarship, asahan nyo na maganda yung gising ko nun. Hindi yun chawot. Sobrang sikip pala ng daan dito sa amin. Kaya pinapapark ko na muna yung sasakyan. Pero kung malapit lang din naman yung pupuntahan, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag wala naman masyadong dalang gamit. Kasama ko din pala yung videographer ko. Bago nga ako pumunta ng school, naganap na muna ako ng pwedeng pasalubong. Para kunwari galing ako ng abroad. Charot! Pupuntahan ko yung dati kong naging advisor. At saka yung mga teacher ko sa marketing. Nagtrabaho din kasi ako sa school namin. Tawag sa amin doon, marketing. Halos nag-graduate na nga din yung mga iba kong kasama. At may iba't ibang trabaho na din. Habang ako tambay pa rin sa bahay. Chawot! Ay totoo pala yun. Pero yung isa kong ka-marketing, dito na rin siya nagtrabaho. Masyado nga niya minahal yung school namin. Kaya ayaw na daw niyang iwan. Chot! Nagpatulong ako kay Maymay para kunin yung scholarship ko. Nahihiya kasi akong kumuha ng ayuda. Chot! Wala nga masyadong estudyante ngayon. Kasi pag ganitong oras din ng klase. Pero ngayon, oras ko muna para kumuha na ng scholarship. Bago ko nga makuha yung allowance, meron lang silang pinapirma dito. At nabigay na din yung matagal kong hinihintay. Lalo pa nga ako natuwa dyan. Kasi meron pa daw sa second sem. Eto mga na-release daw. First sem pa lang daw to. Paalam na muna pala ako kay Maymay. At bumaba na muna ako. Kinuha ko na nga yung binili ko kanina. Kasi pupuntahan ko na yung dati kong advisor. Nasa third floor yung faculty. Kaya dumiretso na muna ako dito. Para kung nagtuturo man siya sa ibang klase, meron akong pwedeng pagtanungan. BSBA din pala yung kinuha kong course dito sa school. Si Ma'am Cha din pala yung nag-convince sa akin na ako yung maging representative ng BSBA sa Lakan. Kaya nung nanalo yung department namin sa pageant, sobrang saya namin. Lalo na ako, exempted ako sa exam. Bumaba pala ako ng second floor. Kasi andito daw sa room 202 si Ma'am Cha. Ito pala si Ma'am Cha, yung dati ko naging advisor. 4 na taon ko din siya naging teacher. At 4 na taon din ako naging pasaway sa kanya. Sabi nga sa akin ni Ma'am, pumayat daw ako. At sabi pa nga niya sa ate ko, lagi daw ako nagti-TikTok. Naalala ko pa nga, bago ako pumasok ng school noon, magpo-post muna ako sa TikTok. Pagtapos noon, takbo diretso ng school. Kaya lagi rin ako nalilate. Kung meron nga lang TikTok subject dito, baka ako yung maging cum laude. Chot! Paalam na nga din pala ako kay Ma'am Cha. Kasi baka meron pa siyang gagawin. Alam ko din kasi sobrang busy ni Ma'am. Kaya nagpaalam na ako. Kasi pupunta pa ako sa marketing. Habang paalis pa nga ako, ngayon pa talaga bumuka tong sapatos ko. Para nagpaparamdam sa mga nakuha kong scholarship. Chot! Na-stuck kasi tong sapatos. Kaya tuloy mukha akong pilay na naglalakad. Friday pa lang ngayon, kaya naka-civilian din yung mga estudyante. Bawat madaanan ko nga, tinatanong ko na pilay ako. Sabi ko naman sa kanila, nagutom na yung sapatos ko. Pero bago ako pumunta sa office ng marketing, nagpalit na muna ako ng sapatos. Buti na lang may extra akong dala sa loob. Di na pala ako aakyat kasi andito lang yung office ng marketing. Dito din pala ako dati nagtatrabaho. Minsan dito kami sa front desk. Pero madalas pumupunta kami ng school. Wala nga daw sila ma'am ngayon. Pumunta daw sa ibang school. Kaya iniwan ko na lang din sa marketing. Naabutan ko pa yung kaklase ko. Nakakuha din siya ng scholar. Magpapababa na lang daw siya sa San Fernando. Pagkarating nga namin sa San Fernando, mamimili sana ako ng grocery para kay mama. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaso nga lang sobrang dami
daming tao ngayon. Lalo na uwian din ng mga estudyante. Kaya lumipat muna kami sa intersection para doon na muna mamili. Shoutout pala sa mga estudyanteng to. Sana mag-aral kayong mabuti. Hindi pala alam ni mama na ipag-grocery ko siya. Mamimili lang kami ni ate dito para makabawi ako sa mga kinuha ko sa mga paninda niya. At saka yung mga ibang stock na din sa bahay. Minsan kasi ginagawa na din namin pantry yung tindahan. Shoutout na din kay kuya. Pinapanood daw niya yung mga vlog ko. Yung mga ibang binili ko din pala dito. Yung iba para sa akin din yan. Pero halos kay mama rin yan tsaka kay papa. Kukunin ko sana tong napkin. Kaso di na pala kailangan ni mama. Gusto ko sanang ASMR tong vlog na to. Kaso medyo maingay dito. Kaya wala tuloy akong choice kung hindi mag voice over sa buong video. Di ko tuloy alam kung anong ikwento ko pa dito. Binilan ko na rin palang vitamin tsaka food supplement si papa. Pagkatapos ko nga makapili, miretso na din ako sa counter. Habang pinapapunch ko nga yung mga napamili namin ni ate, order na din siya na makakain namin. Nagugutom na din kasi kami. Di rin kasi kami kumain kaninang umalis kami sa bahay. Kaya dito na lang din kami kakain. Medyo masarap muna pala yung kakainin namin ngayon. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaya susulitin muna namin ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, tinake out din namin yung mga hindi namin naubos kanina. Sinilisan na nga lang din namin. Kasi may pupuntahan pa kami. Kaya pagkatapos nga namin nakapamili, dumiretso na kami dito sa simbahan. Dito kami nagsisimba tuwing linggo. Lalo na kapag nandito kami sa Pampanga. Yung palang scholarship na na-receive ko galing school. I-donate ko rin siya dito sa church namin. Ayun lang. Bye-bye! Di nga ako makatulog ngayon kasi iniisip na naman kita. Charot! Nag-overthink lang ako. Ewan ko ba, kapag ganitong oras, nagugutom din ako. Kaya tumayo na muna ako para hindi rin magising yung mga kasama ko dito. Sobrang likot ko din kasi matulog. Lalo na kapag hindi pa talaga ako inaantok. Bumaba na muna pala ako para maghanap ng makakain. Kinuha ko na din tong basura para itapon sa baba. Para mabawasan na din yung kalat sa loob. Itatapon ko na rin yung sarili ko kasi pakalat-kalat din ako dito. Charot! Dito pala yung tapunan ng basura. Sa may second floor. Dito rin yung parking area. At pagtapos ko nga magtapon ng basura, bumaba na din ako sa lobby. Marami din palang convenience store dito. Kaya kahit nagugutom ka, marami kang pwedeng pagbilhan. Dito na lang pala ako maghahanap kasi tabi lang siya ng kondo. Di na ako lalayo. Baka kasi kaka-overthink ko na hold up pa ako. Chot! Shoutout pala kay ate. Lagi daw niya pinapanood yung vlog ko. Dumiretso na pala ako dito. Sa may freezer na puno ng ice cream. Kinuha ko nga yung favorite kong flavor. Kinuha ko na din yung mga ibang kasama ko. Baka magtampo sila. Pero hindi ko na sila gigisingin. Hindi ko na sila idadamay sa pag-overthink. Si ate na lang idadamay ko. Kaso nga lang naka-duty siya. Pagkatapos ko nga makabili ng ice cream, pumasok na din ako sa loob. Hindi na ako bumili ng noodles kasi meron pa naman stock si tita. Shoutout pala kay ate na nakakulay green kasi nakagising pa siya kahit anong oras na. Habang papasok nga ako sa loob, dahan-dahan lang din yung pagkilos ko kasi baka magising yung mga natutulog. Binuksan ko na din yung ilaw. Baka madapa ako. Lalo lang sila magising. Ilagay ko na muna pala sa freezer yung mga nabili kong ice cream. Baka kasi matunaw sila kasi magluluto pa ako. Hinanda ko na muna ngayon pagpapakulo ng tubig bago ko ilagay yung noodles. Kapag ganitong oras, sobrang sarap kumain ng pansit canton. Tapos samahan mo pa ng 2 iklog. Bakit kaya ganun, no? Kapag isang noodles lang yung niluto, nakakabitin. Pero kapag 2 naman, parang sobra-sobra na. Pagkatapos nga maluto yung noodles, isinalin ko na rin siya sa lalagyan. Ilagay ko na din yung ibang pampalasa. Sana nga lang, hindi sila magising sa nilagay kong pampalasa. Kasi minsan ako, kapag may naaamoy ako na nagluluto ng pansit canton dito sa bahay, matik yun, nagigising ako. Samahan mo pa ng 2 iklog. Pero di ako dito sa loob kakain. Doon sa may rooftop. Ang presko kasi ng hangin doon. Masarap mag-overthink. Charot! Nagdala na din pala ako ng mat para may upuan ako mamaya. Ito pala yung behind the scene kapag ako lang nagbi-video. Kaya minsan tinitignan-tignan ko talaga yung cellphone ko. Kasi baka pagtingin ko ulit, pinalitan na ng bato. Charot! Wala nga tao sa taas kasi nakasara yung ilaw. Kaya solong-solo ko yung rooftop. Lagi din pala akong pumupunta dito. Ang sarap tumambay kasi sobrang presko ng hangin. Ito pala yung mga binaon kong pagkain. Nagdala na din ako ng tubig para hindi na ako bumaba mamaya. Medyo magtatagal rin kasi ako dito kasi i-enjoy ko pa yung pagkain na niluto ko kanina. Sabayan mo pa ng ice cream. Share ko na din pala sa inyo. Ginagawa ko rin palang palaman yung ice cream sa tinapay. Try nyo na din to mga guys. Lalo nyong ma-enjoy yung ice cream. Kapag pala pumupunta ako dito, madalas din ako mag-stargazing. Kahit wala naman talaga ako nakikitang star. Ikaw lang din kasing star sa puso ko. Chot! Binalikan ko na nga ulit yung kinakain kong pansit canton para maubos na din. Wala na akong maisip sabihin. Wari na lang. POV to. Nagde-date tayo dito. Tapos inubos ka na yung pansit canton. Tapos ikaw naman nagtampo ka. Bigla ka na lang lumukso sa baba. Pero wag kang mag-alala kasi sasaluhin naman kita. Charot! Share ko pala sa inyo kung gaano kalawak yung rooftop at saka kung gaano kapresko yung hangin at yung tanawin na pwede mong makita. Umuupo din ako minsan dito kasi meron pang space sa baba. Di ka naman din malalaglag. Nung unang pagpunta ko dito, sobrang nalulula ako sa mga
nakikita akong building. Sobrang liit ng mga tao sa baba. Tsaka yung mga sasakyan na din. Takot din kasi ako sa heights. Pero dati pa yon. Pero ngayon medyo nasanay na. Pagkatapos ko na nga makapag-overtake, iligpit ko na din tong mat. Kasi tapos na din akong kumain. Tsaka bababa na din ako. Bago pa nga ako umalis, meron pa nga ako nakita dito. Baka tatambay din siya. Pero inaantok na ako. Kaya bababa na ako. Ayun lang. Bye-bye!